Isang kagyat na balita na yumanig sa buong Europa. Itinaas ng NATO ang alarma at inutusan ang lahat na agarang maghanda para sa digmaan laban sa Rusya. Ang kalihim general ng NATO na si Mark Rutte ay nanawagan sa mga kaalyado ng alyansa at tahasang nagsabi, at ika nga niya, ang NATO ang susunod na target ng Rusya. Dapat tayong maghanda para sa malawakang digmaan tulad ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sinabi rin ng European Intelligence na ang hybrid na digmaan ng Rusya sa Europa ay posibleng hindi lang serye ng mga isang beses na operasyon na dahil sa taktikal na dahilan. Kung titingnan isa-isa, parang maliliit lang na tusok ang mga operasyong ito, pero kapag pinagsama, nagiging larawan ito ng estratehikong paglala. Inulit ni Mark Rutte na ang pahayag na ang Rusya ay ipinagpapatuloy ang laban ng kanilang mga lolo noong ikalawang digmaang pandaigdig ay isa sa pundasyon ng rehimen ni Vladimir Putin. Ang walang katapusang pagbanggit sa tagumpay sa digmaang iyon ay nagsisilbing ideolohikal na katwiran sa agresyong sinimulan niya laban sa Ukraine. At ngayon, sa wakas, ay napagtanto na ito sa Europa. Nanawagan si NATO Secretary General Mark Rutte na maghanda para sa digmaang posibleng kasing dugo ng mga digmaan noong ika-20 siglo. Ayon kay Mark Rutte, kailangang mag-armas ng mabuti ang NATO at kung kailangan, maunang umatake sa Russia. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito, pero bago magsimula, paki-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-comment sa episode at mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami nagpo-post ng mga balitang mabilis naming natatanggap. Kahapon, sa isang komperensya sa Berlin, diretsahang sinabi ni General Sekretaryo ng NATO, Mark Rutte, na may posibilidad ng malaking digmaan sa pagitan ng Russia at NATO. Kami ang susunod na target ng Russia, ayon kay Mark Rutte, na inulit na ang rehimeng Putin ay magiging handang gumamit ng puwersang militar laban sa NATO sa loob ng 5 taon. Sinabi rin niyang, ito ay optimistikong pagtataya. Ayon kay Rutte, nasa pintuan na ang tunggalian at di na pwedeng ipagpaliban ang paghahanda. Ibinabalik ng Rusya ang digmaan sa Europa, kaya dapat tayong maging handa sa digmaang kasing tindi ng naranasan ng ating mga lolo at ninuno. Sabi ni Mark Rutte, hindi lahat lubos na nauunawaan ang sitwasyon, sabi niya. Natatakot ako dahil marami ang kampante, hindi nakakaramdam ng pangangailangan kumilos, at naniniwalang panig sa atin ang oras. Hindi ito totoo. Kailangang mabilis na dagdagan ang gastusin sa depensa at paggawa ng mga armas upang maiwasan ang isang malawakang digmaan na ilang henerasyon na nating hindi nasasaksihan. At siguro, ang babala tungkol sa nalalapit na digmaan sa Europa ay hindi pa kailanman naging ganito katumpak at katindi. Si Mark Rutte ang unang nagsalita ng malakas tungkol dito at magbabahagi rin ako ng ilang sipi mula sa kanya. Nakikita ko na masyadong marami ang pabaya, masyadong marami ang hindi nakakaramdam ng pagkaapurahan, at masyadong marami ang naniniwala na ang oras ay nasa panig natin. Hindi ito nasa panig natin. Oras na para kumilos. Ngayon, dapat magkaroon ng paraan ang Ukraine para maprotektahan ang sarili nito. Ngayon, kailangan naming suportahan kami ng parlamento at mamamayan para ipagpatuloy ang pagtatanggol sa kapayapaan, kalayaan, kasaganaan, bukas na lipunan, malayang halalan at pamamahayag. Dapat tayong kumilos para maprotektahan ang ating paraan ng pamumuhay. Ngayon na. Ngayong taon, ang Rusya ay naging mas mapangahas, pabaya at walang awa. Muling binubuo ni Putin ang kanyang imperyo. Ibinubuhos niya ang lahat ng mayroon siya sa Ukraine. Pumapatay ng mga sundalo at sibilyan, winawasak ang mga silungan, bahay, paaralan at ospital. At pagkatapos, sa kauna-unahang pagkakataon, hayagang binanggit ni Mark Rutte ang mga kakayahang militar ng Rusya at ang kanilang mga pagkalugi. Sabi niya, buwan-buwan gumagawa ang Rusya ng halos 3,000 pambombang drone at kaparehong dami ng mga PIN para iligaw ang air defense sa 2,025. Ngayong taon, nakagawa ang Rusya ng halos 2,000 cruise at ballistic missiles. Sabi ni Rutte, nawalan ang Rusya ng 1.1 milyong tao at ngayong taon, 1,200 katao kada araw ang nawawala. Narito ang sipi. Kung handa si Putin na isakripisyo ang mga karaniwang Ruso, ano pa kaya ang inihahanda niya para sa atin? Paano nagagawang ipagpatuloy ni Putin ang kanyang digmaan? Ang sagot, China ang lifeline ng Rusya. Kung walang suporta ng China, hindi magpapatuloy ang digmaang ito ng Rusya. 80% ng mahahalagang bahagi ng mga misil at drone ng Rusya ay gawa sa China. Ang American Purell Packages ay gumagawa ng 75% ng Ukrainian Patriot missiles
at 70% ng iba pa nilang air defense systems. Inaasahan ko na mas maraming kaalyado ang mag-aambag sa PUREL program at magpapalakas ng suporta para sa Ukraine. Kailangang palakasin ang Ukraine para mapigilan si Putin na mapasunod ito at makarating sa ating hangganan. Mangarap tayo tungkol sa mga araw na kailangan lang nating gumastos ng 3 hanggang 5% ng gross domestic product para sa depensa. Huwag kalimutan, ang seguridad ng Ukraine ay seguridad natin din. Pinuri ni Mark Rutte ang paggawa ng armas sa Europa, lalo na ang Germany na, sa ilalim ni Friedrich Merz, ay tumutok sa industriya ng militar. Sabi pa ni Rutte, nasa pintuan na natin ang digmaan. Muling dinala ng Russia ang digmaan sa Europa. Dapat tayong maging handa sa ganitong kalaking digmaan na naranasan ng ating mga lolo at mga ninuno. Isang labanan na maaapektuhan ang bawat tahanan, bawat manggagawa. Pagkawasak, malawakang mobilisasyon, milyon-milyong lumikas, matinding hirap at malaking pagkalugi. Pakinggan ninyo ang mga serena sa Ukraine. Tingnan ninyo ang mga bangkay na hinuhukay mula sa mga guho. Isipin ninyo ang mga Ukraino na ngayong gabi ay matutulog ngunit hindi na magigising. Bukas, tungkulin ko bilang kalihim general ng NATO na ipaliwanag sa inyo kung ano ang maaaring mangyari kung hindi natin pabilisin ang pamumuhunan sa depensa at suporta sa Ukraine. Nang pakinggan ko ang talumpati ni Mark Rutte, kinilabutan talaga ako dahil siya ang unang nagsabi ng direkta na may malaking digmaan na paparating sa Europa. At ngayon, sinabi ng mga kanluraning intelihensya na ang hybrid na digmaan na inilulunsad ng Rusya sa Europa ay maaaring hindi lang basta serye ng mga iisang operasyon na bunga ng taktikal na mga dahilan. Hindi, ayon sa kanila, estratehikong larawan lang ito ng paglala. Ayon sa mga kinatawan ng intelihensya na nakausap ng Financial Times, naniniwala silang ang mga target ng pag-atake, panganib na tinatanggap ng Rusya, at mga layunin nito ay nagpapakita ng mas malalim na dahilan kaysa simpleng reaksyon sa digmaan laban sa Ukraine. Ang pinakabagong pagtatasa sa mga paninira ng Rusya ay tinitingnan ayon sa ulat ng NATO na pinagsamang pagtatasa ng Banta 2023 kung saan napagpasyahan na inihahanda ng Rusya ang sandatahang lakas at ekonomiya para sa posibleng digmaan sa Europa pagsapit ng 2029. Binanggit ng Financial Times ang isang insidente kung saan nadiskubre ng European Counterintelligence ang operasyon na nagpapasabog ng mga package mula Lithuania na may lamang na susunog na magnesium compound sa DHL Logistics Center sa Poland, Germany at United Kingdom. Sa mga saboteur na pinamunuan ng isang operatiba ng Rusya, natagpuan pa ang 6 na kilo ng pampasabog. Ayon sa mga kinatawan ng European Security Services na nakausap ng Financial Times, sapat na ito para maisakatuparan ang susunod na plano, ang pagpapasabog ng mga eroplanong papuntang Estados Unidos habang nasa himpapawid. Ito sana ang magiging pinakamalaking dagok sa industriya ng abyasyon mula noong mga pag-atake noong Setyembre 11 sa Lithuania at Poland. Kaugnay ng sabuatan na ito, hindi bababa sa 20 katao ang kinasuhan ng terorismo, mga pag-atake at iba pang mga krimen. Tumakas ang nag-organisa ng sabotahe sa Azerbaijan at hinihiling na ng Warsaw ang kanyang extradition. Ngunit ipinagtanggol siya ng mga pinuno ng Federal Security Service Sluzhba Внешней Разведки at Glavnoye Разведывательное Управление na nagpapakita ng kanyang halaga sa Kremlin. Ayon sa pinuno ng pangunahing European Intelligence Service, minamanmana ng kanyang tauhan ang mga ahente ng Russia na nagsisiyasat ng mga tulay para sa sasakyan, posibleng lagyan ng mina at naghahanap ng kahinaan sa mga riles ng tren. Kamakailan, isang malaking trahedya na may maraming biktima ang naiwasan sa Poland nang may inilagay na bomba sa riles sa pagitan ng Warsaw at Lublin. Sa Poland, itinuturing na ngayon ang Russia na kasing laking banta sa mga sibilyan tulad ng Islamic terrorism na dating pangunahing problema ng European intelligence sa nakalipas na 20 taon. At ngayon, naniniwala ang mga intelligence na ang kampanyang ito ay maaaring bahagi ng paghahanda para sa digmaan sa taong 2029 bilang posibleng panahon ng sigalot. Sabi ni General na, Inspektor ng Sandatahang Lakas ng Alemanya Carsten Breuer, hindi ito simpleng usapan lang. Ayon sa kanya, ang pagtatayang ito ay mula sa pagsusuri at napansin ng mga espesyalista ang pagkakatulad ng kilos ng mga ahensiyang paniktik ng Russia sa mga plano ng KGB noong Unyong Sobyet. Sa nakalipas na 2 taon, ayon kay Breuer, naging saksi tayo sa mga pag-atake o tangkang pag-atake halos
sa lahat ng parehong operatibong layunin na itinakda noong panahon ng Unyong Sobyet. Dito ko ilalagay ang tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon ninyo sa comments, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang kampanilya para updated sa bagong episodes. Mga kaibigan, kung sa tingin nyo ay interesante ang episode na ito at mahalaga ang aking trabaho, maaari ninyong suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye. Sa description ng video na ito, nakasulat doon na suportahan ang channel. Pumili ng format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.